So, magandang araw. Nandito na naman tayo. So, ang topic ko, magkukwento lang ako about sa online. Bakit ba tong online malaki influence nito sa real life? Di ba sinasabi sa Blackpill, online is real life? Which is totoo talaga kasi halos lahat ng tao kahit matanda may cellphone. So, syempre, kung nabobomba ka ba naman everyday ng mga nakikita mo, tapos sabay yung mga babae na nakakamatch nila sa cellphone. Diba halos lahat ng mga prime na babae, karamihan to kahit virgin, napansin ko meron sila mga dating app eh. Although, ginagamit lang nila yan pang aliw, pang emotional tampon, pang meet up na free drinks, free travel, tsaka yung mga free na escapade, yung mga gala, ganyan. Ganyan lang ginagawa. Pero kung ma-develop sa relationship, ano yan, tinutuloy ng babae. Pero yun nga napansin ko. So malaki ang expectations ng mga kababaihan. Usually yung online, may chance ka pa rin dyan kasi may nagwo-work din na relationship dyan. Pero mostly kasi ginagamit na lang yan ng babae pang aliw na entertainment, emotional tampon, kwentuhan pag nabobore sila, ganyan. Tapos pag gusto nila ng ka-meet up, pero hindi sila magpapagalaw. Bihira lang mangyari yun. Hindi kagaya dati na mabilis magpagalaw yung babae pag na-meet mo sa online. Kasi nga, hindi pa uso dati. Kasi may stigma dati, di ba? Pag online, ano ka ba, desperado ka na ba? Yung mga ganyan. So, ngayon kasi hindi na eh. Na yan, uso na yung online. Halos lahat na nga, pati business eh. Marketplace, ganyan, FB marketplace. Karamihan online eh. So, malaki talaga influence niyan. Tapos, ayun pa, babae rin ngayon, nagtatrabaho na. Mas malaki pa nga yung hiring rate ng babae kaysa lalaki. Kasi mga lalaki, low status, di na nag-aaral. Hindi na rin sila ginaganahan kasi biruin mo, ang daming Gen Z ngayon na virgin pa na 25. 25 na, pa rin, virgin pa rin. Meron pa nga 30 na pataas. Yung mga early millennials. Marami pa rin mga virgin na lalaki. Dahil nga sa impact yan ng online. No expectations. Alam ko na naman marami magsasabi niya na marami sila nakikita na normie na yan, nagkakamatch, ganyan. Pero, yun nga, paulit-ulit ko na sinasabi yung treatment. Kasi mostly ng mga normie na babae, no choice sila eh. Either Chad or Beta Box. Yun lang naman yan eh. Or Blue Pill. Chad or Blue Pill. Yun lang naman yung nila eh. Chad, dahil pogi, obvious naman. So, makikipagrelasyon sila dyan. Normie, which is Beta Box. Or yung pakinabang. May pera man siya na average. Hindi papatol yung babae sa normie na walang pera. Kailangan may pera ka kahit papano. Tsaka, masipag. Yung pakinabang. Sinabi ko na rin yan dun sa mga previous video ko na hindi lang pera yung basihan. Basta normie ka, may pera ka kahit papano or stable na job. Tapos, yung pakinabang mo. Yung, syempre, babae, normie sa normie. Syempre, mas angat siya. So, sino mas kikilos parati doon? Yung lalaki. Siya yung taga hatid sundo, taga bitbit ng bag, taga bitbit ng mga, pinamili, taga tulak ng trolley ng bata. So, lahat sakop ng normie. Ikaw na yung tubero sa bahay pag may nasira. Ikaw na yung mekaniko pag nasira yung kotse. Ikaw pa dishwasher. Yan napapansin ko eh. Yung sabay yung nila, partner nila, asawa nila. Paganda lang ng paganda, pa-makeup lang ng pa-makeup. Tapos nagpapatira sa iba na pogi. Now, hindi ko sinasabi lahat Depende rin kasi yan sa mentality ng babae. Yung kagaya ng mga nag-i-stemming. Kasi nasabi ko na rin yan, yung mga nag-i-stemming, matatapos yan
24 years old. So, medyo alanganin na, out of prime na. Kasi, di ba ang prime 18 to 25 sa babae. So, past sa 25, medyo nagigising na sa katotohanan yan. Sabi, hindi ko kailangan masyado ng pogi. Gusto ko lang ng normie na may pakinabang. So, it boils down lang talaga sa pakinabang ng lalaki. Either superior genetic, 18 to 25 na babae, malibog yung mga yan. Pinipili niyan genetic. Pag nag-stemming yung babae, matatapos yan 24, di ba? Dahil sa K to 12. So, medyo hindi na yan priority yung looks. Basta mapasa mo yung threshold na looks. Or swerte na lang kung chad. Pipiliin nila yung chad hanggat maaari. Kaso, magiging masala sila. Kailangan yung talagang mabait na chad. Hindi sila papatol dun sa talagang playboy. Masisense nila yan eh. Alam ng mga babae yan. Kaya yung mga babae na nagsasabi na napunta ako sa maling lalaki, playboy, ganyan. Kayo maniwala dyan, di totoo yan. Alam nila yan, nasisense nila yan sa umpisa pa lang. Base nga sa itsura mo. So, di ba yung babae nga, malakas kumutob yan eh. Kung nangangaliwa ka, or nagloloko ka, imposible na hindi nila alam yung lalaki, playboy, katarantaduhan. Alam ng babae yan. Kaya, yung mga babae nagsabi na mali yung napili nila, ganyan. Alam nila yan, pinili lang talaga nila dahil sa genetic. So, yun. Malaki talaga influence ng ng online sa sa perception ng tao, lalo na ngayon. Kasi, so, kagaya nga sinasabi ko, yung mga pangit medyo hindi lang butas ng karayom papasukin nyo. Yung karayom na walang butas, yun yung papasukin nyo. So, napaka-imposible, di ba? Karayom na walang butas. Karayom na walang butas, di ba? Napaka-imposible. Kung normie ka naman, at least pumera ka. Yun ang mahalaga. At least pumera ka. Tapos, yung pakinabang mo. So, binanggit ko na yan, laging blue pill lang strategy pagka ganyan. So, pwede ka mag-approach, manligaw, kasi mga babae, hindi naman talaga yan lalapit eh. Pera na lang talaga kung obvious na below. Yung kagaya nangyari sa akin, yung ako mismo nilapitan. Kasi nga, magto-28 na pala siya, so medyo nagmamadali na siya sa biology clock. So, yun. Tapos yung girlfriend ko na ka-LDR, yun, pinapunta ko sa amin. Ganun na ngayon eh. So, pagka less effort na pagka medyo may itsura ka. Pero usually, dahil hypergamous yung babae, meaning ng hypergamous, dalawa kasi yan. Hypergamous sila sa itsura. Gusto nila above yung itsura ng lalaki kaysa sa kanila. Yan is for genetic. Tapos, hypergamous na yung papatol sila sa normie, pero yung pakinabang tsaka yung pera. At least normie na pumasa sa threshold. Pero kung ako magja-judge sa mga tao talaga, either lalaki, babae, hindi to sa pagmamayabang Actually, mas maraming pangit na lalaki at babae talaga. Titingnan ko sa trabaho, sa mall, ang dami talagang unattractive na lalaki at babae. Hindi ko lang gine-general to sa lalaki, pati sa babae. Kasi minsan pag nag-online ako, yung mga dating app, sa swipe na ganyan, kahit yung mga puti dito, mga Pilipina dun sa Pinas, dami rin unattractive talaga na babae. Kahit sa mall ganyan, basta hindi proportion yung harmony nila na masasabi ko, maswerte pa pala ako kahit papano yung itsura ko. Hindi man ako chad, at least yung harmony ng mukha ko medyo okay kaysa kanila. So, yun nga. Yan yung influence ng online. Gusto talaga nila yung Tapos, eto nga, di ba yung ka-FWB ko? Natuklasan ko rin to marami siya mga kamatch. Now, nakikipag-meet up siya pero hindi siya nagpapagalaw dun sa mga mga nakamatch niya. Sa akin siya nagpapagalaw sa tamad.
Tamad ako eh, hindi ako lumalabas ng kwarto, nandito lang ako eh. Biruin mo, hindi mo siya nilalabas, hindi mo siya dinidate, wala kang binibigay na pagkain. Basically, gusto niya lang talaga yung phenotype mo. Hindi man ako chad, pero natipuan niya yung phenotype ko. Wala nga akong kotse. Siguro mapapakinabangan niya sa akin yung profession ko. Which is, dagdag na rin yun ng plus. Plus yung itsura ko talaga. So, yun yung masasabi ko na ano. Pero ako, kahit na mag-online ako, may nakakamatch ako isa, dalawa, ganun. Pero, hindi nagre-reply. So, may age factor na rin yan. Pero talaga mahirap talaga sa online, promise. Pero mas lalong mahirap sa totoong buhay kaysa online. Kung papipiliin ako, mas pipiliin ko pa online kaysa totoong buhay. Kasi yung totoong buhay, hindi mo kailangan mag-approach kasi pag nag-approach ka parang tapos hindi ka pa attractive, creepy. So kaya at least meron mang hint yung babae na tumitig, yung mga ganyan. Tapos yayain mo na lumabas. Or kinakausap ka, tapos palagay na yung loob. Pag hindi mo na re-receive yun, medyo mahihirapan ka. Kasi yun yung napansin ko sa trabaho ko dati nung 24 ako. Merong one time kausap sa akin. Crush niya ako kasi. Tapos, yun, lumabas kami ng isang beses. Tapos sabay, naboringan ako kasi ang tahimik. Tapos walang nasi-share sa topic. Tapos, parang, basta napaka-boring. So, hindi na ako nag-follow up. Hindi na ako nagyaya na lumabas. Ganun. Although, okay naman yung itsura niya. Pero yun nga, kailangan pa rin yung chemistry. Kasi yung chemistry pala, ito pa pala, di ba matagal, sinasabi ko na sa inyo yan, ang treatment mo sa ang kinikilos ng lalaki ay base sa treatment ng babae. So, lahat nakadepende sa babae. So, kahit anong ligaw mo pa dyan, anong payabang mo dyan, porma ka ng porma, bili ka ng mamahalin na damit, tapos sabay porma ka ng porma, pagupit ka man dyan ng ano. Now, hindi ko sinasabi na mag-self-improve kayo Sinabi ko maging presentable kayo. Yun lang magagawin nyo. Bagong gupit, malinis, tingnan. Tapos kahit nga walang pabango kasi itsura lang talaga tinitingnan Ako wala talaga akong pabango, promise, hindi ako papabango. Itsura lang talaga tinitingnan. Pero wag ka naman yung mabaho. Basta yung wala ka lang amoy. Pero kahit walang pabango, okay na yun. Yun yung napansin ko na sa babae na kahit nakabase talaga sa kanila, sa treatment nila. Kung gaano sila ka-open sa'yo. Doon mo sila mayayaya. Kasi ako nasisense ko rin pagka hindi ako trip hindi ko na niyayayan na mag-check-in or mag-SEX nga. Kasi masisense mo yan na kung gaano siya pagka trip na trip ka talaga ng babae, masasabi ko sa'yo, tatanggalin niya yung hiya mo. Pag nahihiya ka sa babae, pinaramdam niya yun sa'yo. Kasi nga, hindi siya attracted talaga siya sa'yo. Ganito yan Ganito yung chemistry. Yan yung sinabi ko na dati na love at first sight. So, yung chemistry na yan, personality, base yan sa looks mo. So, i-judge ka ng yung personality mo base sa itsura mo. So, kung natripan niya yung itsura mo, lahat yan positive kahit pa sabihin mo manyak ka. Manghipo-hipo ka, mandakot ka ng puwet, ganyan. No, hindi mo to gagawin sa public pero ginawa ko to dati sa public. Pero girlfriend ko na yun. Pero yun nga kasi trip ka nga niya So pag trip ka ng babae, lahat smooth. Minsan nga siya paggagawa ng paraan para manyari yun yung inaasam-asam ng lalaki na SEX. Doon naman talaga pupunta Ano pa bang purpose ng ng mga ganyan-ganyan, meet up, tapos mga usap-usap, ganyan. Hindi rin ako naniniwala sa usap
Kahit anong, kasi ako talagang sinasabotahe ko na una pa lang. Sinasabi ko na lahat ng mga red flags. Oo, sinasabi ko na lahat talaga ng red flags. Tapos, so yung personality, tsaka usap-usap, yung rapport, baliwala yan. Kasi pag gusto ka talaga ng babae, kahit anong red flags pa yan, kahit sabihin mo, oh, hindi lang ikaw dinidate ko marami kayo. Oh, polygamous relationship gusto ko. Tatanggapin niya ng babae, promise, sinasabi ko sa inyo. Walang red flags pag gusto ka niya talaga. So, magiging smooth lahat. So, ang treatment mo sa babae ay base sa kanya, sa treatment niya sa'yo. So, kung nahiya ka man, nag-date kayo, nagkita kayo, nahiya ka man, ibig sabihin, dahil sa kanya yun. So, lahat ng sisi lagi nasa babae talaga. Pagka hindi kanya trip, paparamdam niya yan sa'yo. Hindi siya kikibuga, tapos, parang hindi siya interested. Magsi-cellphone yan, isa pa yan. Lagi kong sinasabi yan. Pag naglabas ng cellphone yung babae, patay ka na, game over na. Umuwi ka na. Tapos hindi siya nakikinig sa'yo, yung mga ganyan. Basta paparamdam niya sa'yo yan. Tapos, may awkwardness. Alam mo yung awkwardness, ganun. Hindi siya smooth. So, pagka gusto ka ng babae talaga, right from the start. Kasi alam na nila yan eh. Unang meet pa lang, alam na nila yan na, itong lalaki na to, trip na trip ko to. May matutulog ako dito kasama siya. Yung sa akin naman kasi, yung na-experience ko na diba ito sa last ko na ito rin napansin ko kasi mataas na yung body count niya. So, parang medyo maingat na siya. So, sa pangalawang pasok niya dito sa kwarto ko, hindi muna siya hindi nga siya nagpapahalik eh. Nagpapagalaw siya, oo, pero hindi siya nagpapahalik kasi medyo maingat nga siya sa Pero, yun nga yung masasabi ko, pagka mataas na yung body count ng babae, medyo, na siya, maingat, tsaka, anong tawag dito, parang naglalaro, parang minamind games ka, ganun. Pero mararamdaman mo pa rin na trip ka. Kasi nga magiging smooth. Siya nga actually pupunta dito sa kwarto ko eh. Nung nag-uuna eh. Paano may habol siya sa akin, genetic ko, tsaka yung profession ko. Yun lang naman yun eh. Kasi average lang naman ako eh. Siyempre may pang backup ka, hindi ubra yung looks mo lang. Ako nga, di ba yun nga, meron ng Pero ako kasi, hindi ako natatakot na pumatol sa mga 4 or 5. Kasi alam ko, papalo pa rin yung genetic ko. May tsura naman ako eh, kahit papano. Tsaka, hindi rin pala ako magkakaanak dahil may varicocele ako. So, kahit tumira man ako ng 10 babae dyan sabay-sabay, hindi ko sila mabubuntis. So, kung may mabuntis man ako, papa-DNA test ko yan. Kasi nga, may varicocele ako eh. Maliit ang tsansa. So, pagka nakabuntis ako, may nagsabi sa akin na, nabuntis mo ako. Medyo hindi ako maniniwala dyan. Hindi ako maniniwala dyan. Papa-DNA test ko para talaga maniwala ako. Kasi may varicocele ako eh. Alam mo yung varicocele, sa left testicle yun eh. Parang yung may blockage doon. Parang nagka-varicose yung mga epididymis mo. Yun. So, yun. Pero tanggap nila lahat yan. Yun nga nakakatawa eh. Biruin mo. Sabi sa iyo, pag trip ka ng babae talaga, tanggap nila lahat ng red flags. Kahit pa sabihin mo, infertile ako eh. Infertile ako. Sabihin mo, mali titi ko. Tanggap nila lahat yan, promise. Walang red flag. Tsaka ka na lang nila lalaitin pagka naghiwalay na kayo. Sasabihin, doon na lang ako nagising. Maniwala ako dyan. Walang red flag. Binibreak nga nila rules eh, sa mga pogi. Mga pati yung mga conservative, virgin, ganyan. Huwag kayong maniwala dyan. Meron yung mga dating app. Pero mapili lang sila kung saan may chemistry. Doon lang sila nakikipag-meet up, hindi basta-basta. So, yun. Online is real life. Tapos,
yung chemistry na yan, personality, lahat yan dahil sa looks mo. Kung ano yung treatment sa'yo, mararamdaman nyo yan pagka hindi kayo trip. Kasi paparamdam sa'yo yan ng babae na hindi kanya talaga trip. Hindi yan magme-message, tapos sabay hindi ka kakausapin. So, totoo yan. Actually, hindi lang naman sa relasyon to eh. Kahit naman din sa mga kaibigan nyo. Or yan, sa trabaho. Usually, yung mga hindi gaano kaaya-aya itsura, wala kang pakialam, hindi mo kinakausap. Ako nga, kasi ganito yan eh. Ako nga ganun eh. Hindi sa judgmental ako Self-aware lang ako na tao. Hindi ko kinakausap yung mga hindi ko trip talaga yung itsura na babae. Hindi ko kinakausap sila. So, ganun din yung babae. Hindi nila kinakausap yung hindi nila trip. Pero na lang kung talagang may relasyon sa trabaho. Kuwari, ganito, gawin mo yan dahil sa trabaho. Talagang kakausapin ka kasi napilitan sila eh. So, paano? Yun lang. Sana may natutunan kaya. Yung mga chemistry na yan, personality, base yan talaga sa itsura mo. Kung trip ka niya talaga. Tapos, magiging smooth lahat. Pati red flags mo. Magiging green flags yan. dahil sa attraction. So, paano? Yun lang. Peace.